So dito pa lang no, makikita na natin na lumalabas na yung bubbles. So yan. Ayan, may Hilux tayo dito na 1090 no. Nahirapan tayo dito ng konti maghanap ng leak niya no. So binaklas natin yung evaporator niya. So wala naman siyang leak. So ayan, binalik ko na lang yung evaporator. Kasi yung bawas ng preno niya ay maliit lang, konti lang no. So ang ginawa ko po dito, in-explain ko po sa customer, paggawa ko po, so nag-try lang ako na mag-add ng preno no. Bali dalawang beses ako nag-try and error dito. Naglagay ako ng preno, nag-add on para gusto ko lang makita kung naglalangis ba dito sa labas, kasi dito sa condenser wala eh. So ngayon guys no, dito na siya, lumabas na. Dito lang pala yung leak niya. Ito. Yan. So hindi mo to makita, hindi mo to mapansin dahil may housing dito ng ano, air filter no. Ayan. Harapan tayo mag ano kasi natakpan to siya. Ito yung nakalagay oh. Yan. So yung tubo nasa ilalim, hindi natin makita yung pag-ligtis natin. So yan, dahil sa langis sobrang nag-leak siya. So lumakanap yung langis dito. So yan, nakita natin no, napansin natin, kaya natin tinanggal. So nandito talaga guys no. Ayan. So lagyan ko muna siya ng pressure. Magsabon tayo dito kung magbabubbles ba. Pero sureable na to guys, may leak to kasi daming langis oh, daming oil dito. Ayan. So pressurean ko lang muna. Guys, so may pressure na tayo. So dito pa lang no, makikita na natin na lumalabas na yung bubbles. So yan. Diba? Confirm may leak guys. Di pa tayo napaglagay ng sabon. Nagbabubbles na siya. Yun. Yan, dito siya nagkaroon sa banda sa may ano niya, sa parang bracket niya dito no. So nagka-corrosion siguro to. Binabahayan kasi ito ng ano, daga. So siguro na lagyan ng ihi ng daga no, nagkaroon siya ng corrosion hanggang magkaroon ng leak. Ayan sa ilalim. Okay, so tanggalin natin to, dalawang ano kasi buo yan. Ito. Yan. Tanggalin natin doon sa fitting hanggang ano, fitting din dito sa condenser no. And then yung sa 5/8 dito lang naman siya. Para matanggal natin buo para ma-welding natin tong leak. Okay? Okay, so dito lang namin tinanggal no. So yung inangat na namin ditong tubo. Tapos pinutol. Ayan. Then welding na natin to. Kada lang. Ayan, so welding na natin guys no.
Kasi pag ganitong ano no, ito na i-welding mo lang to. Halimbawa, ilinis mo to tapos welding mo lang no. Hindi mo siya masyadong maklose ng aluminum rod kasi kumbaga itong mga aluminum na to dead na no. Kahit anong palhit mo niyan, higin siya, hindi siya mag-close, may leak pa rin no. So ginagawa dito ay putulin tapos palitan ng bagong tube. Ayan no. Ayan, kasi mas maganda na maputol siya no para mawala yung mga spot ng corrosion no. Ayan, kasi pag welding mo to, hirap ihinang to kasi hindi mo siya ma-close ng rod. Parang minsan magtabi lang yung rod, di mo ma-close no. Okay, so yan guys, tapos na. So di na lang namin ginalas tong buong tubo kasi ang fitting sa 516 ay nasa ilalim pa no. So mahirap siya ilabas kasi magtanggal pa tayo ng hose ng turbo no. So ginanyan na lang natin para maibalik na rin natin ulit no. So balik na lang namin to guys. Ito na guys, nabalik na natin yung fitting mga tubo no. Ayan, so yun yung posisyon niya. Original pa rin. Ito yung binalit natin. Ayan. Okay, so balik na natin tong filter, then mag-reprocessing na tayo. Ito na guys, tapos na no. Ayan, so na-reprocess na natin. Good na po yung unit. So ito yung itsura niya kanina no. Ayan. So pag ganito, pag walang sign ng langis sa chassis no, hindi natin makikita na may leak doon sa may tubo. Hindi masyadong makita. Okay na to guys. So see you sa ating next video. Sana may na-share tayo. Thank you for watching.